to. The Senate decided to become a Duterte Senate. Yan yung problema nila mga kababayan. Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome ulit dito sa ating YouTube PH channel mga kababayan, and nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Eto mga kababayan, katatapos lang ng ilang oras kayang debate ang nangyari. I think 5 or 6 hours na debate ang nangyari sa Senado mga kababayan patungkol dyan sa impeachment case laban kay VP Sara na kung saan dinesisyonan na ng Korte Suprema mga kababayan. More than 5 hours, almost 6 hours ang sinayang na oras ng Senado mga kababayan kasi lang mayroong mga tao o senador na pinipilit yung kanilang ambisyon. Di ba? Kung sana sumunod na lang sana sa desisyon ng Korte Suprema mga kababayan, itong 5 oras na ito, itong buong araw na ito, sana'y mas meron pa sanang magandang nangyari or nagawa itong mga senador na mas makabuluhan pa na talagang ikabubuti ng sinasabi nilang taong bayan. Okay? Kasi nga mga kababayan, unfortunately, meron talagang mga nangambisyon at katuwang doon sa kanilang ambisyon, gustong tanggalin si VP Sara kasi alam nating lahat na si VP Sara ang malaking harang sa kanilang ambisyon. At yung iba, gusto talaga gustong tulungan yung nangambisyon na makamit yung kanyang ambisyon. Anyway, ito mga kababayan, anong pag-usapan natin ngayon ako? Ang Senado mga kababayan, pinaiyak itong mga aso ni Tamba at itong mga fake na advocates ng accountability. Naku, sino nga ba itong mga fake? Matatawag nating fake advocates of accountability kasi nga mga kababayan, nako, ang hinahanapan na ng accountability ay si VP Sara. Imagine niyo yan. 125 million lang. O kahit sabihin natin 600 million plus na confidential funds, which I think na-explain na yan, ha? Kasi ang question na ang pini-question lang sa House of Representatives, 125 million lang. Pero sabihin natin 600 million. Okay? Yet, yung issue doon sa Sunog Hapog pumping station mga kababayan na 744 million, walang imik ito mga fake na advocates ng accountability. Anong nangyari doon? Nag-full payment ang gobyerno doon sa kontraktor ng pumping station na yun dyan sa Metro Manila, pero hindi hinabol kahit hindi gumagana. Inasa na yung mga sinasabi nila or tinatawag nating advocates for accountability. Nawawala mga kababayan. At aside dyan, kahit hindi gumagana, kahit fully paid na, hindi hinahabol yung kontratista, humihingi pa ng additional budget para sa pag-repair. Nasaan na yung mga fake advocates ng accountability? Missing in action. Kaya nga, sa desisyon ngayon ng Senate, mga kababayan, patungkol sa impeachment ni VP Sara, ito, mangiyak-ngiyak na ang mga aso ni Tamba na mga fake advocates of or for accountability. Ito, pakinggan natin. Yun. Of course, hindi natin titirahin ito mga kababayan sa kanyang physical na anyo. Okay, of course, nirespeto natin itong tao bilang tao. Okay, regardless kung ano man yung anyo niya. Okay, huwag na natin pakialaman. Sana naman po, kung magko-comment tayo dito, sana naman po objective lang. Huwag naman yung personal, ha? Okay? So,
analyze or pakinggan lang muna natin, pakinggan natin siya kung anong sinasabi niya at bigyan natin ng komento kung anong sinasabi niya dito. Ate, bago natin i-play mga kababayan, paki-like po and share ng videos natin, then paki-subscribe din po sa ating channel. Stay tuned kayo sa huli mga kababayan kasi may mensahe dito si Alan Peter Cayetano mga kababayan para sa mga taong tulad nito. Or kagaya or tulad nito na mga fake advocates, fake political analyst. Ito, pakinggan natin. Ito si Akbayan Party List Representative Percy Sindanya, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Nakakahiya. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, abandon daw mga kababayan. In fact, nagsayang nga sila ng 5 oras dyan. Abandon patawag mo dyan. the Senate decided to become a Duterte Senate. Yan yung problema nila mga kababayan. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Pause muna natin sa mga kababayan. Tingnan nyo ha. Ganito yung mga fake advocates na for accountability mga kababayan. Akalaan nyo dyan, imagine niyo ha, nagsayang ang Senado ng mga senators or yung taong bayan mismo ng ilang oras para lang dyan sa kaso ng impeachment mga kababayan. And alam naman natin, itong mga senador na ito, may mas mahalagang trabaho ito. Diba? Pero of course, kahit sabihin natin, isa sa kanilang mga trabaho ay pagpapanagot sa mga impeachable officials kagaya ni VP Sara. Alam natin yan. Pero mga kababayan, sinabi na ng Supreme Court na null and void sa simula pa lang unconstitutional. Okay? Walang jurisdiction ang Senate. Kaya nga sinasabi ko, nagsayang ang Senate ng ilang oras. Simple lang naman ang sinasabi ng Supreme Court. Kasi kung isa sa utos ng Supreme Court ay hindi mo sundin, pinapakita mo lang na nagiging or magiging selective ka. Di ba? Imaginin mo, tulad ng ginawa ng House of Representatives. Naghingi ang Supreme Court ng mga ilang items ba yon na hiningi ng Supreme Court? 4 ang hindi nila binigay. Di ba? Ngayon, sinasabi ng House of Representatives, independent kami. Co-equal branch tayo. Paano naging co-equal branch o paano naging independent kung in the first place, sa 11 hiningi ng Supreme Court, yung iba, nag-submit kayo. Ibig sabihin, sinurrender ninyo sa Supreme Court kasi nagbigay kayo ng detalye. Tapos yung 4, sasabihin nyo, sa amin lang to. Exclusive namin to. Hindi pwede. Kaya nga mga kababayan, tama din yung punto ni Alan Peter Cayetano kanina, na kung saan, hindi pwedeng, hindi natin ito, hindi sundin ng Supreme Court. Kasi, sa ibang aspeto, pwede natin gawin yan. Kung hindi natin sundin ang Supreme Court. Katulad ng paggawa ng batas na kung saan, pabor sa kanila. Halimbawa, yun nga, an example. Kung hindi natin susundin ito, most likely, yung sinasabi ng batas, ng konstitusyon o ng Supreme Court na hindi pwedeng magawa ng batas na mag-increase ng salary or mag-suggest ang mga senador na mag-increase ng kanilang salary, most likely, pwede nilang hindi sundin yan. Kasi nga, hindi pwede na pipiliin mo lang kung ano yung sundin mo. Ang problema dito mga kababayan, porket hindi gusto nitong, sino ba ito? Nakalimutan, si Sindanya, yung desisyon ng Senate, kagad-agad bininyagan ang Senate ng Duterte Senate. Yan yung problema mga kababayan. Imagine yan nga ha. Grabe yung deliberation ng Senate. Kung
kung sumubaybay kayo mga kababayan, of course ako nga putol-putol yung pagsubaybay ko eh. Yet nagsayang ang Senate ng ilang oras para dyan. Yet tawagin lang ni Percy Sindanya or ano bang kailangan ba nating tawagin to Miss or Mr.? Mr. Ito lalaki naman ito mga kababayan, di ba? Mr. Percy Sindanya. Oh, tawagin lang ng Duterte Senate kasi hindi niya nagustuhan ang desisyon ng Senado. Again, station kayo sa huli kasi may mensahe talaga, magandang mensahe si Alan Peter Cayetano dito. Ito, patuloy natin. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Nasaan yung pang-aabuso sa kapangyarihan? Akalain nyo mga kababayan, bininyagan pa talaga. Again aside doon sa Duterte Senate, bininyagan pa na anong tawag nito? Kanina? Taga-kubli ng mga krimen ng Vice President. Kalain nyo yan? This graceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. Nandiyan na naman tayo sa betrayal of the will of the people, mga kababayan. Well, anyway, yun nga. Stay tuned kayo kay Alan Peter We have Cayetano. delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa rin nakakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Okay, mga kababayan, ipupos lang muna natin dyan, ha? Okay. So, yun na nga, from Akbayan Party List, Mr. Percy Sindanya, mga kababayan. Ano masasabi natin? Comment kayo dyan, mga kababayan. Eto, ang desisyon ng Korte Suprema at desisyon ng Senate, mga kababayan, hindi naman sinabi ng Senate na acquitted. Klaro yan, mga kababayan. Sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional yung proseso o yung impeachment itself. Sabi ng Senate, archive. Pero walang nagsabi, mga kababayan, na acquitted si VP Sara. Okay? Wala naman talagang problema dyan. In fact, mas pabor pa nga dito sa mga grupo na ito na gusto magpa-impeach kay VP Sara. Unang-una, pwede pa nila pagandahin yung kanilang kaso. Pwede pa nila, 4 naman yun, di ba? Pwede nilang isahin, mag-file sila uli by February 6, 2026. O di ba mas maganda yung impeachment complaint, mas klaro, mas comprehensive pagdating na February 6, 2026. Okay, walang problema. Ayun nga, pabor pa sa kanila. Ang pinapalabas dito ng bayan, dito ni Mr. Sindanya, mga kababayan, na yung ang desisyon ng Senate ay pabor o dinidipinsahan si VP Sara. Ang problema dito, mga kababayan, nilalason niya ang kaisipan ng taong bayan sa kanyang sinasabing taong bayan ang naghahanap ng or maniningil ng accountability. Pero yan nga, sinasabi ko, umpisa pa lang, nasaan si Mr. Sindanya nung nagka-problema, nagbayad ang gobyerno ng 744 plus million doon sa kontraktor ng pumping station sa Manila na hindi gumagana. Nasaan si Sindanya yung nawawala at hindi gumagana ang ibang flood control projects na ginastusan ng gobyerno? Diba? Eto ngayon, anong mensahe dito ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan? Ito, pakinggan natin. Ito'y kanina lang, mga kababayan, forward, ma'am. Ano lang natin ito? Speed up lang. Ito, pakinggan natin. So if the Vice President is guilty, dapat po siya ay i-impeach. Pero sa tamang panahon at tamang proseso.
Nagsalita ng Korte Suprema na mali ang proseso, mali ang panahon. But yun po, Mr. President, sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte, sana kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Hindi naman siguro si Sara ang gumawa ng mga baha. Sana po kung ano ang cause ng pagkabansot or stunting, yung corruption, ganun din. Araw-araw talagang wag natin tantanan. Lastly, Mr. President, may I make an appeal? Yun, tama yung mga kabayan. Yan sinasabi ko. Ito mga taong to, kaya nga tinatawag kong fake. Kasi selective mga kababayan. Ngayon nga, ang daming binulgar dyan sa House of Representatives. Ngayon nga, kung hindi lang dahil dito sa impeachment, kung hindi lang talaga dahil sa impeachment mga kababayan, hindi mo maririnig ang pangalan ni VP Sara kasi walang issue. Nakatuon ang issue ngayon, lahat dyan sa House of Representatives dahil sa kanilang mga in-insert na mga proyekto sa annual budget natin. At pera yan ng taong bayan, hindi lang milyon pinag-uusapan dyan mga kababayan. Billions ang pinag-uusapan dyan. Yet itong mga taong to, lalo na itong si Sindanya, hindi mga umiimik. Well, probably, of course, ito. Alam natin, kahit hindi nila sabihin, alam natin nakatanggap ito. Hindi. Huwag na tayong magbulahan. Kasi ito yung mga tinatawag natin na mga pawns. Yung sa chess, di ba? Sila yung dapat nasa frontline o tagagulo. Bigyan mo lang yan ng mga pondo, bigyan mo na ng budget, hindi na yan mag-iimik. At gagamitin yung budget para makakuha ng mga tao para papuntahin doon sa daan. Kagaya ngayon, di ba? Ang daming tao sa daan, nasa harap ng Supreme Court, nasa harap ng Senate, so sigaw-sigaw, kunwari, alam yung kung anong sinisigaw nila. Pero ito, patuloy natin si Alan Peter Cayetano ng mga kababayan. To the media, our friends, the vloggers, yung iba nandito, political analysts, advocates, school deans, etc. Nakalagay kasi dito, we all agree on a regime of truth. Parati na lang ang vloggers ang nasasabihan na fake news. Alam nyo po, marami tayong political analyst ngayon, di naman sila analyst eh. Ang ibig sabihin ng analyst provides objective, non-partisan, data-driven explanation of political events, systems, and trends. Ang ibig sabihin naman ng advocate champions a specific cause, policy, or interest group to influence public opinion and policy decisions in favor of their positions. Wala namang masama dun eh. So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang. Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin mo political analyst. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente. Bullseye mga kababayan. Sino kayang pinatutukuyan ni Alan Peter Cayetano mga kababayan? I-comment niyo dyan sa baba. Kasi may dalawang tao akong naiisip mga kababayan kung sino ang pinatutukuyan dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Of course, hindi ko lang sasabihin. I-comment niyo dyan kung sino ito. Ito, patuloy natin. Nililito mo pa ang tao eh. Ganon din po. Ilan beses kami binugbog dito nung iba na ang sabi, bawal daw ang isang senator judge na mag-move to dismiss. Pero sila din ngayon ang nagsasabi sa mga senator judge, mag-MR kayo sa Supreme Court. Saan ka kayo nakakita na hindi pwede mag-motion to dismiss? Judges dismisses cases because of no jurisdiction. Ang CA, 3 sila o 5. Hindi nyo lang nakikita sa publiko at hindi sila mag-move kasi sila lang nag-uusap. Ang Supreme Court, hindi ba dinismiss nila? Hindi ba sinabi nila no jurisdiction? Tayo kasi dito nag-usap sa hall na to. So natural, hindi naman pwedeng si Senator Batorni ay tumingin lang sa akin tapos maisip niya dismiss. Walang manifestation dito na hindi sinasabi. My point, Mr. President, is that yung sinabi ni Mahatma Gandhi nangyayari na sa Pilipinas eh. Sabi ni Mahatma Gandhi, if it's an eye for an eye, the whole world will go blind. Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. Hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan eh, di ba? Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang ang opinion ni Alan Cayetano? Isa lang naman ako eh. Ang opinion ni Joel Villanueva. Ang opinion ni Mocha Uson. Isa lang naman siya eh. Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict.
Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our political processes? Yes, you might think this is a different Alan Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Yun ang klaro, mga kababayan. A nail to the coffin. Klaro yan, mga kababayan. Oh, yun nga. Oh. Kung ayaw ninyo maging presidente si VP Sara, talunin ninyo sa 2028. Hindi pwedeng i-disqualify nyo lang. Of course, alam naman natin kung kaninong style yung pag-disqualify ng mga kalaban, mga kababayan, di ba? Pero yet, eto, mga kababayan, simple lang. Kung gusto yung hindi maging presidente si VP Sara, di talunin ninyo. Ito, napaka-simpleng mensahe ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, dito, ha. Hindi lang sa House of Representatives, pati doon sa mga fake analysts, fake advocates for accountability, na kakarinig lang natin, klaro yan. Well, anyway, comment nyo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito. At doon, kung anong masasabi nyo dito sa sinasabi ni Mr. Percival Sirdanya, mga kababayan, doon sa kanyang statement. Okay? So, hanggang dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.